Ladies and gentlemen, I have a White Day present from Kuya Kim, Riga Royal Hotel daw. So, let's try to find out what's inside. White Day present from Kuya Kim. Yan. So, this is a present. So, we should open it. Taran! It's a chocolate. Yes. Thank you, Kuya Kim. At dahil White Day ngayon, pagbigyan ang hilig para walang ligalig, halina't magluto tayo ng ginataang langka. Alam nyo ba, paborito ko ang ginataang langka kahit sa Pilipinas. Yan talaga ang paborito nating ulam, lalo pa at ito ay partneran ng mga inihaw na isda. Napakasarap niyan. So inuna nating ginisa dyan ang luya, sinunod na natin ang bawang at kapag kayan ay na golden brown na parehas, isusunod naman natin ang sibuyas. Ayan, ang sibuyas, nilagay na rin natin. So kailangan natin brown din yan silang lahat bago natin ilagay ang ating karne. Dahil wala akong available na hipon at wala ding crabs. Pero usually yun talaga ang nilalagay ko, guys. Sino nakaka-relate? Gusto natin ang mga hipon at crabs, right? Pero dahil wala, dito tayo sa karne ngayon. Yan muna ang ating ihalo dyan sa ginataang langka. First time ko ding magluto dito ngayon na karne yung nilagay ko. Pero usually kasi talaga kung hididilis, heavy, or yung maliliit na shrimp doon sa atin, ulad or daing, yung seafoods na hipon at crabs talaga usually ang hinahalo ko sa langka. At napakasarap niyan. Lalo pa kapag fresh talaga yung gata, no? Pasensya lang tayo kasi puro dilata na ang gata na ginagamit natin dito. Hindi ko ba alam kung bakit naging paborito talaga itong pagkain natin, lalo pa syempre kapag nakatira tayo sa bundok, di ba? Mas masarap yan na partneran pa kapag merong lumbay, yung dahon na sa bundok mo din makikita. Napakasarap niyan. So, ayan na nga. Nung maluto-luto na yung ating karne, nilagay na natin ang gata. 2 gata yung nilagay ko dyan, guys. Kasi mas gusto ko yung masabaw. Ewan ko lang sa inyo, pero ako mas prefer ko yung masabaw kaysa sa dry. So, ito na nga, guys, yung ating dilata na jackfruit na gagamitin ngayon. Mula sa lata, guys, ni-drain ko lang siya at hiniwa-hiwa ko ng konti upang maging able lang yung size niya na makain natin. So, ayan, pinakuloan muna natin yung gata at ilagay na natin ang langka. Although malambot na rin siya, pero kailangan lang nating pakuluan at least 15 minutes para mas masarap siya kainin. Unlike talaga kapag fresh, matagal natin silang palambutin. Konti para makain natin. Oo. So, yan. Hayaan lang muna natin siyang pakuluan ng mga 15 minutes. Madalas talagang ulam natin ito sa Pilipinas, no? Itong langka na ito na ginataan. Lalo pa kapag malapit kayo sa ilog na ang ihahalo mo yung shrimp na galing din sa ilog at meron pang crabs na fresh at saka yung gata mo fresh na fresh din at saka alam mo yung lumbay, yung bago, yung dahon na sa bundok mo lang din matatagpuan. Although ngayon kahit saan na meron. Pero dati, yun talaga yung nilalagay namin. Ako, napakasarap pa. Papa-only rice ka. So, ayan, meron tayo ditong luyang dilaw. Okay, luyang dilaw yan. Dati, hindi ko din alam. Ang dami kaya niyan sa bundok ng luyang dilaw na yan. Hindi natin pinapansin. Pinaglalaroan lang namin yan. Pero ngayon, ayan na siya. Commercial na siya, no? Kung saan-saan na meron. Kaya, buti na lang. Meron dito. So, yan ang hinalo ko para naman magkakulay. At saka, napakasarap talaga. Kasi, alam mo ba, turmeric yan, di ba, yung luyang dilaw. So, herbal medicine din siya. So, masarap na maihalo natin sa ating mga pagkain. Hindi lang puro may preservatives, kundi nakakain talaga natin yung kailangan ng katawan natin. So, halo-haluin lang natin para maging pantay ang kulay. Yan. At nakita nyo, guys, medyo malapot na siya. So, ibig sabihin, luto na yung jackfruit, yung langka. So, konti lang, ayun na, ready na ang ating ginataang langka. Ayan, at syempre may partner yan. O, ayan na, ang daing na ginawa din namin. So, ang sarap-sarap niyan, guys. Partner sa ginataang langka.
O, halika na, kakain na tayo with bulad at yan ang rice natin at langka. Napakasarap. Let's eat!